Ano nga ba ang ponemang suprasegmental? Ang ponemang suprasegmental ay bahagi ng ponoloheya na hindi nakatuon sa mga individual na tunog o segmental, kundi sa mga aspeto ng pagsasalita na may kaugnayan sa paraan ng pagbigkas. Ang tatlong pangunahing elemento nito ay ang diin, pangalawa ay ang tono o intonasyon, at ang pangatlo ay ang hinto o antala. Ang bawat isa ay may mahalagang papel sa pagpapalinaw ng mga mensahe sa oral na komunikasyon. Ang unang uri ng ponemang suprasegmental ay tinatawag na diin o sa Ingles ay stress. Ang diin ay tumutukoy sa bigat ng pagbigkas sa isang pantig ng salita. Ito ang nagbibigay ng pagkakaiba sa kahulugan ng mga salitang magkapareho ang waybay, ngunit magkaiba ang diin. Ang tamang paggamit ng diin ay mahalaga upang maipahayag ang tamang kahulugan ng salita. Halimbawa, Hapon o tinatawag sa Ingles na Japanese. Binibigkas ng mabilis na may diin sa ikalawang pantig. Pangalawang halimbawa, Hapon o tinatawag sa Ingles na afternoon. Binibigkas ito ng malumanay na may diin sa unang pantig. Pangalawa ay ang tono o tinatawag na intonasyon. Ito ay tumutukoy sa pagtaas o pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng pantig ng isang salita, parirala o kaya'y pangungusap upang higit na maging mas malinaw ang pagsasalita at nang magkakaunawaan ang nag-uusap. Maaari ito ay makapagpahayag ng iba't ibang damdamin o kaya'y makapagbigay ng bagong kahulugan ang pagbabago ng tono o intonasyon. Halimbawa na lang nito ay ang salitang madali lang ito. Sa simpleng pagpapahayag, ito ay binibigkas sa paraang madali lang ito. Kapag ikaw ay nagtatanong, ito ay simpleng binibigkas ng patanong o kaya'y madali lang ito. Kapag ikaw naman ay nagbubunye, ang tamang pagbigkas nito ay madali lang ito. Pangatlong uri ng ponemang suprasegmental ay ang tinatawag na hinto o antala. Ito ay tumutukoy sa saglit na pagtigil ng pagsasalita upang higit na maging mas malinaw ang mensaheng ipinapahayag. May hinto bago magsimula ang isang pangungusap at may hinto rin pagkatapos nito. May hinto rin sa loob ng pangungusap kung may kailangang ihiwalay ng mga ideya upang higit na maunawaan ang nais nitong ipahayag. At isang kasangkapan nito ay tinatawag na kuwit, ang ginagamit sa paghinto. Halimbawa, Hindi, siya si Mario. So ibig sabihin, ipinapahayag ng hinto pagkatapos ng hindi na si Mario ang pinag-uusapan. Sa pagsasalita, ang wastong hinto ay nakakatulong upang maayos na maipahayag ang mga ideya na hindi nagiging malabo ang mensahe. Ang ponemang suprasegmental ay hindi lamang teknikal na aspeto ng wika, kundi ito rin ay mahalaga sa epektibong komunikasyon. Kung wala ito, maaaring magkaroon ng maling interpretasyon sa mga salitang binibigkas. Ang diin ay mahalaga para sa tamang pagpapakahulugan ng salita. Ang tono naman o intonasyon ay nagbibigay ng emosyon at layunin sa pangungusap. Ang hinto naman o tinatawag na antala ay nagbibigay ng estruktura sa mensahe para mas malinaw na maunawaan ng tagapakinig. Sa kabuuan, ang suprasegmental ay nagsisilbing musika ng wika na nagbibigay buhay at linaw sa pagkikipag-usap. Upang ating mas maunawaan ang ating talakayan ngayong araw, ay naghanda ako ng isang aktibidad. Naka-flash sa inyong screen ang ating mga panukat. Sana inyong naunawaan ang ating talakayan ngayong araw. Muli, ako nga po pala si Binibining Rose Femenoria. Hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam!